Tapos na ang maliligayang araw ng isang customs officer na nakatalaga sa NAIA Terminal 2. Ito ay matapos na mahulog siya sa bitag ng mga operatiba at makalaboso sa pangungutong. Hindi pa rito nagtatapos dahil pati ang mga kasabwat niya sa loob ng BOC ay sinisilip na rin. Balitaan mo kami, Alvin Baltazar. Inaalam ngayon ng Bureau of Customs sa mga individual sa loob mismo ng ahensya na posibleng kasakapakat ng natiklong customs officer na inaresto ng mga tauhan ng CIDG, Anti-Organized Crime Unit, at ng mismo nilang kasamahan sa Customs Bureau. Kaugnay ito ng ginawang pangingikil ng suspect na si Ethel Bernas sa isang negosyante na aabot sa 1.6 milyong piso bukod pa sa dagdag na 155,000 pesos. Racket ng walang mukhang maiharap na suspected extortionist na makapag-facilitate umano ng mabibiling auction ukay-ukay sa halagang 400,000 piso kada container. He was asking for 150,000 para ma-release daw yung i-deliver ng mga ukay-ukay doon sa complainant. So, i-determine pa namin kung meron siyang kasamahan o kakonebs na kung tawag. Sa background na nahalukay ng mga otoridad patungkol sa suspect, napagalamang namumutik-tik na pala ang service record nito sa kasong administratibo sa loob ng halos 25 taon na nitong empleyado sa BOC. Kanyang background, talaga nga nang palang tagtad ito ng mga administrative case. In fact, meron na siyang dismissal order, but she filed a motion for reconsideration, kaya nasa position pa siya ngayon. Napagalamang may 2 warrant of arrest din kinakaharap ang suspect na si Ethel Bernas para sa asunto nitong estafa. Meron pa siyang 2 warrant of arrest that remains unserved. One coming from Pasig City. Meron din siyang kasong BP22 case na nasa dito naman sa Taguig. Payo naman ng BOC, maging maingat sa mga makakatransaksyon sa kanilang tanggapan at huwag makipag-usap sa ilan nilang mga tiwaling tauhan na ang target ay makapamera sa kanilang mabibiktima. Wala talaga kami, kaya kahit na sinong customs personnel, hindi pwedeng makipag-deal ng gano'n. Or else, otherwise, ito, lokohan ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.